Okay, magandang umaga po sa inyong lahat mga kapatid. Linggo na naman po at tayo po ay nagkasama-sama na naman kahit sa video lang upang pagsaluhan ang salita ng Panginoon. At kumusta na po kayo? Confirm na po na tayo ay bukas Lunes ay GCQ na tayo. So ito yata ay totoo na. Ang dami po kasing sa time natin, sa mga araw-araw, mga announcement pati sa mga sa DepEd at kung saan-saan na hindi pa pala final. Talagang ganun ho. Dito sa lupa talaga maraming mga bagay na hindi sigurado, nababago palagi. Kaya tamang-tama ito po ating pag-aaralan ngayong umaga na ito, ngayong araw na ito, ating pagsasaluhan. Ito pong Aleph Tav. I'm sure po, naalala nyo po ito. Pero meron tayong mga konting binago dito. Nilagyan natin yung title na The Signature of Jesus. Kasi, totoo naman po biruin nyo sa Old Testament, hindi nila ma-interpret yung dalawang letters na ito ng Hebrews, yung Aleph tsaka Tav. Natapos na lahat yung Old Testament, dumating na yung Gospel, dumating na si Jesus, and then namatay na si Jesus, naipako na sa cross. Alam niyo po ba, sa Revelation lang sinabi ni Jesus na siya yung Aleph Tav. Isang misteryo mula sa dalawang letra na hindi nila ma-interpret, pero merong nagdeklara na siya yon, ang ating Panginoong Hesus. Alam niyo po, sabi nga natin, ang Panginoon ay makikita sa lahat ng pahina sa Old Testament, mula sa mga pangalan, sa mga kasaysayan, sa mga pangyayari, sa mga pangalan ng mga lingkod ng Diyos, makikita ang Panginoon. At pati po sa pati po sa mga numbers, pati sa letter, talagang lahat ay tungkol sa Panginoong Hesus. Kaya yung pinag-aralan natin nung nakaraan, yung sa daan ng Emmaus, di ba? Kailan lang, yung last Sunday, pinag-aralan natin na in-explain ni Jesus mula doon sa dalawang alagad, mula sa book of ni Moses hanggang sa mga propeta, ang patungkol sa kanya. So, ang kasulatan talaga, ang focus niya si Jesus. Kaya ingat na ingat po tayo. Salamat po. Natutuhan po nating mangaral at makinig na ang sentro talaga ay ang Panginoong Hesus. Kasi ang buhay talaga natin, ang sentro ng kasaysayan, ng pangyayari dito sa lupa ay ang Panginoong Hesus. Ang ginawa niya sa atin. Sino ang Panginoong Hesus at kung ano ang ginawa niya sa atin. Okay. Simulan na po natin itong ating pong pag-aaral na may pamagat na Aleph Tav, The Signature of Jesus. Mamaya po maintindihan nyo talaga kung bakit sinabi natin ito yung signature ni Jesus. At nung una, meron bang signature si Jesus? Meron po talaga ito yung pinaka marka niya sa atin. At okay, diretso na po tayo. 3 beses po itong nabanggit sa New Testament. 3 times in the New Testament, Jesus calls himself the Alpha and the Omega. At ang ibig sabihin niya, sabi niya, the beginning and the end, or the first and the last. So, ang Alpha and Omega, alam natin, ay alpabetong, ito yung Alpha, yung unang letra sa alpabeto ng Greek, at ang dulo niyan, yung huli ay yung Omega. So, kaya nasabi niya, the beginning and the end. At 3 beses siyang binanggit sa Revelation, si Jesus. Sabi niya sa 1:8 ng Revelation, I am the Alpha and the Omega, says the Lord God, who is, and who was, and is to come, the Almighty. Revelation 21:6, inulit po niya, sabi niya, it is done, and He told me, sinabi ni Jesus kay John, sa nagsulat ng Revelation, it is done,
I am the Alpha and Omega, the beginning and the end. Ano ho? Ganon din, meron pa sa 22, sa huling chapter po ng Revelation. Ni-remind ulit ni Jesus, I am the Alpha and the Omega, the first and the last, the beginning and the end. Alam niyo po, dito pa lang meron na tayong makukuhang gustong sabihin ng Panginoon sa atin. Lalo na sa atin ngayon na punong-puno ng pag-aalala ang sanlibutan o ang mundo ngayon. Marami mga tao ang natatakot. Katunayan, pati po mga preacher ngayon, mga ngaral, natatakot na rin. Halatang halata po sa kanilang mga pangangaral. Pag kami nangyayari po sa mundo, alam niyo po, ang tinatalakay palagi, revelation. Basta merong malaking nangyayari sa mundo, no? Palaging ang baling ng mga mangangaral ay revelation, na para bang nakakatiyak sila na magtatapos na talaga ang mundo. Eh naisip ko tuloy, hindi kaya nung nagkaroon ng Spanish flu, tumakbo rin yung nagbukas din sa revelation yung mga mangangaral. Ano, nung kayang World War I, nung kayang World War II, inisip na rin siguro nila nakatapusan na ng mundo. At karamihan pinapangaral din marahil ng mga mangangaral ay revelation. Pero bakit nga ba? Ano? Para bang ang revelation ay nagsasabing yun na ang end ng lahat. Pero alam niyo po, dito po sa sinabi ng Panginoon na siya yung simula, siya yung pasimula, siya yung wakas, no? Alam niyo po, nakikita natin dito, paano ba nagsimula ang mundo? Madalas natin narinig yung salitang, pag nagsimula ka ng tama, matatapos ka ng tama. Di po ba? Ano, pag nagsimula ka daw ng mali, matatapos ka ng mali. Ang Panginoon po, ang Diyos, nagsimula ng tama. Nagsimula na napakaganda ng mundo. Di po ba? At sinabi niya, siya yung pasimula. Siya ang una sa lahat, Colossians chapter 1. Ano? And then dito sinasabi niya, siya yung end. Ibig sabihin, lahat po, magandang sinimulan ng Diyos ang sanlibutan, napakaganda at tama, ang ending po, sinigurado niya. Sinigurado ng Panginoon, siya yung end. Uuwi po ang tao sa Kanya, sa Panginoong Yesus. Ang end po nating lahat, maganda. Ang pinaka-good nyo sa lahat, alam nyo po, wala namang ending ang Diyos, wala namang ending ang Panginoong Yesus. Siya'y nabubuhay magpakailanman. Kinakausap lang niya tayo sa level ng tao, sa level ng tao para ma-assure tayo na anuman ang iniintindi natin sa dulo ng kapanahunan, siya po ang bahala. Siya po ang end. No? Siya may hawak ng end. Ang end kasi sa atin parang nakakatakot end of the world, end of ages. Alam niyo, bata pa lang ako, naririnig ko na yung end of the world na yan, na parang nakakatakot. Lalo na nung hindi pa dumarating yung 20th century, di ba? Nung 1997 na, nung 1998 na, 1999, and then yung Y2K, katakot-takot. Ewan ko kung nabubuhay na kayo noon, ng Y2K, yung pagpasok ng year 2000, magugunaw na daw yung mundo, lahat ng computer magkukulaps kasi hanggang 2000 lang daw ang design nila, so magbabagsakan yung mga bagay sa kalawakan, yung mga satellite, kung ano-ano po, magugulo daw. Ano nangyari? January 1, January 2, January 3. Wala pong nangyari. Ang tao po talaga, hindi siya yung may final say sa mundo. Ang may final say talaga, ang Panginoong Yesus. No? Kasi siya nagsabi, siya yung Aleph, Tab, the beginning and the end. So sabi rito, Revelation 1, 21 and 22, siya yung Alpha and Omega, nakasulat kasi yan sa ating mga Bibliang Ingles. Kahit sa Greek naman nasulat din po yun. Pero mga kapatid, the beginning and the end, dalawang beses niya sinabi, the beginning and the end, ma-assure lang tayo para hindi tayo mag-alala sa future natin. Kasi nasa Kanya pa rin ang end. However, mga kapatid, sabi nga natin, si Jesus hindi naman Greek magsalita Hindi po siya Griegong magsalita. Ang lingwahe po nila noong panahon ni Jesus, yung mga Israelitas,
ay Hebrew tsaka Aramaic. Ano ho? Hindi po siya nagsasalita ng Grego. Ano ho? Itong Revelation, possible na sulat, o itong New Testament, kasi ang audience nila noon, para bang pag sumulat sila, parang ganito yan eh. Kami, pag nagsasalita ay Kapampangan, pero pag nagsulat, tinatagalog namin, no? Para mas madaling maintindihan. At ang Greek, nakuha nila ito sa panahon ng pananakop ni Alexander the Great, yung paghahari ng Greece, ano. At alam nyo na kung sino ang bansa na makapangyarihan noon, dala nila yung language nila. At iyon ang naghahari. Parang sa panahon naman natin ngayon, English, di po ba? Pero merong time, panahon ng Kastila, tingnan nyo, ang daming mga bansa. Panahon na naghahari yung Spain, ang daming mga bansa, Espanyol yung salita. Diyan na lang sa Latin America. Hindi po ba makita natin ang impluensya ng Spain dyan? Ganon din sa atin, sa Pilipinas. Saan ka pa pupunta? Ano, yung impluensya ng Kastila sa atin. At mga kapatid, si Jesus, Hebreo po siya. At Aramaic, no? Kung magsalita po siya. Hindi po siya nagsasalita ng Greek. Ano ibig nating sabihin? No? So kung hindi nagsasalita ng Greek si Jesus, paano niya sinabi yun? Hindi Alpha and Omega ang sinabi niya. Nung kausap niya si John, ano ho, para i-reveal yung mangyayari sa last days nila. Ano ho. So what Jesus actually said was, I am the Aleph Tav. Yun po talaga ang totoo. I am the Aleph Tav. Hindi I am the Alpha and Omega. Importante ba to? Importante po mga kapatid. Kasi po, bakit importante? Ang Old Testament, hindi siya nasulat sa Greek. No? Kung Alpha and Omega, hindi natin makikita sa Old Testament yung Alpha and Omega mga kapatid. So pag nasulat ang Old Testament sa Hebrews, no? Nakuha niyo po. No, ha? Kaya importante po ito na maintindihan natin na si Jesus, nagsasalita siya Hebrews. At mapapatunayan din po natin yan. Ano ho? So, mga kapatid, andito po yung dalawang letter na ito. Kung magbasa po sila, ay nanggagaling sa kanan. Ano ho? Aleph. Ayan po yung Aleph. Tapos ay Tap. Ano ho? Ayan po yung Aleph. At ayan po yung Tap. No? At ang Aleph, ulitin ko po, is the first letter of Hebrew alphabet. No? And the Tap is the last letter. Ganun din po ang sinasabi diyan. The beginning and the end. Ano ho? Sa Genesis pa lang po, maniwala po kayo mga kapatid. Meron ng dalawang letra doon na hanggang ngayon nananatiling untranslatable. No? Ibig sabihin, hindi naitatranslate mga kapatid. Ano? Sa Genesis chapter 1 verse 1 pa lang, nandun na po si Jesus. No? Tingnan po natin. Sabi diyan, in the beginning God created the heaven and the earth. No? So kukuhanin natin sa Hebrew mga kapatid. Mula po dito sa kanan papuntang kaliwa. No? Kanan papuntang kaliwa. So ito po yung pagkakasulat niya sa Hebrew, mga kapatid. Ayan po. Ano ho? Ito po yung sa English. Ano ho? Ngayon, ang pag-pronounce po dito, ang sabi rito, mga kapatid, Bereshit bara Elohim. In the beginning, ayun po yun eh. Ewan ko, nakikita niyo po. In the beginning, God, Elohim, ayun oh, created, bara, created, ano ho. Problem is, ano to? Nakita niyo po yun? Ano ho? Ano po yun? Lumitaw po yung Aleph Tab, no? Ang pag-pronounce po nila ay et. Pagdating sa English, wala na pong katapat na letter. Wala na pong katapat na salita. Manguha po kayo ng ibang translation, ng ibang version ng Bible. Makita nyo, kung hindi das ang nilalagay, period na lang. Bakit po? Hindi nga po nila ma-translate. So, nasan po ulit yung Aleph Tab? Hayun po.
Nakita nyo po, ano ho? So, ibig sabihin nito, sa Genesis 1:1 pa lang, nandun na yung signature po ni Jesus. Dalawa pa nga po eh. Ayan o. No? Parehong ang nilalagay nila ay et. Ano ho? At ayan po, tinapatan ko na lang ng question mark kasi bakante. Ano, hindi nila talaga mai-translate. Ano ho? Kung isusumpa natin yan mga kapatid, no, ganito po yan. No? Genesis 1:1, generally translated as, in the beginning God created the heavens and the earth. However, in the original Hebrews, it reads as, ayan o, kinahon ko po para makuha, maintindihan nyo talaga, hinati-hati ko. In the beginning, created God, o God created, ayan po yung laptop na hindi nila ma-translate, the heaven and the earth. Dalawang beses pong limitaw yung laptop na hindi nila ma-translate, no? Hindi nila maipaliwanag. Yung Aleph Tab na natili po na the Aleph Tab is not translated. At alam niyo po ba, makinig po kayong mabuti kung bakit ganito kahalaga yung maintindihan natin ito. Talagang si Jesus ang makikita natin dito. Ano ho? The Aleph Tab, ano ho, found more than 7,000 times in the original Hebrew. Grabe, ano ho? Sa writings po ni Moses mula Genesis, mga kapatid, hanggang sa dulo ng Old Testament, yung dalawang letter na yan, na the beginning and the end, Aleph Tab, ay lumitaw siya 7,000 times. 7,000 times, at hinayaan lang nila kasi wala naman silang magagawa para i-translate ito. Ano ho? At ito'y nanatiling misteryo sa kanila, hinahayaan nila. No? Ganun din naman sa English. Paano mo ita-translate yan? Lalo na kung English ang Bible mo. Ano ilalagay mo? Ano ba yung alphabet natin ng English? Saan na nagsisimula? A, Z. O, hindi ilalagay mo na lang A, Z. In the beginning, God, A, Z, created. Parang ang gulo ng magiging magulo. Ano ho? At alam niyo po ba, hindi nyo kailangan maging scholar ng Hebrews o Aramaic para makumbinsi kayo na talagang si Jesus po ang Aleph Tab, mga kapatid. Dahil sa internet po, nagkalat po yung mga study library, mga kapatid, na kung saan punong-puno ng mga impormasyon, gaya na lang po ng madalas kong kinukot, yung Strong Concordance, ang dami natin sa bookstore dito. Yung Aleph Tab, pag kinilik po nyo yan, mga kapatid, sa Strong Concordance, try po natin, ganyan po ang lumitaw. Et. Nakita nyo po yan. Et. Ano daw ang ibig sabihin? Untranslatable. Untranslatable. Yun nga, hindi ma-translate. No? Untranslatable. Mark, the accusative, mark of accusative, no? Ilang beses po binanggit, untranslatable. Hindi talaga siya maipapaliwanag. Bakit? Why not? According to Strong Concordance, this word is unrepresented in English. Ayun pala. Wala siyang katapat na salita talaga, mga kapatid, kaya hindi nila may translate. Anong ginawa ng mga sumulat ng Bible? Kung hindi po nilaktawan, nilalagyan ng das o kaya ng tuldok. Karamihan po nilaktawan na lang, mga kapatid. Nakakalungkot na wala po yung Aleph Tab sa version ng karamihan ng mga English version ng Bible, na wala po. Buti na lang po, mayaman tayo sa kaalaman ngayon, mga kapatid. Lahat po ay nandyan ngayon sa internet. Ngayon, mga kapatid, alam natin si Apostle John, nagsasalita din siyempre ng Hebrews. Alam mo yan? Hebrew yung sa kanyang salita. Hudyo siya eh. So, ganun din ang Panginoong Yesus. Mamaya si John. Pero unahin muna natin ang Panginoong Yesus. Sino nakakaalala sa inyo? Nung si Pablo ay si Saulo pa lang siya, papunta siya ng Damascus,
para hanapin yung mga unang Christian, yung unang usigin, yung mga unang born again, arestuhin sila, ipakulong, yung iba, ipapatay, mga kapatid. Pero sa Acts 9, nangyari po doon yung hindi niya inaasahan. Siya na napakalupit sa mga Christians noon, sa unang iglesia noon. May dalang sulat ng mataas na saserdote, binigyan siya ng lisensya na arestuhin, patayin, ipabilanggo ang mga unang Kristiyano. Mga kapatid, sa daan ng Damasco, alam natin nangyari doon. Bigla na lamang sumalubong sa kanya ang isang liwanag na nakakasilaw. Pat nabulag po siya. Bumagsak po siya sa kanyang sinasakyan at nabulag po siya. Sa Acts 26, kinukwento niya po ito. Kinuwento niya ito sa Acts 26 kung ano nangyari sa kanya. Ganito po ang kanyang kwento. Isang verse na lang po kasi mahaba. Sa Acts 26:14 ang sabi niya, And when we had all fallen to the ground, silang lahat po sa tindi ng liwanag na sumalubong sa kanila, bumagsak sila sa lupa. Ang sabi rito, pakinggan nyo, I heard the voice saying to me, ano daw? Kapampangan in Hebrew, in the Hebrew, I heard, nakarinig daw po siya ng tinig na nagsasalita in the Hebrew language, na ang sabi, Saul, Saul, why are you persecuting me? Alam natin karugtong nito sino po kayo? Ako si Jesus na iyong pinag-uusig. Mga kapatid, gusto ko lang bigyan ng diin dito, si Jesus, na nagpakilala kayo po, nasabi ni si Pablo mismo nagpakilala po, si Jesus ay nagsasalita, nakarinig siya ng tinig, hindi niya nakikita, nakarinig sila ng tinig, na ang tinig po ay salitang Hebreo, mga kapatid, nagsasalita ng Saulo, Saulo, bakit mo ako pinag-uusig? Ganun din, when Jesus spoke to John on the island of Patmos, sa Revelation po, ibig sabihin po nito, sa Revelation, hindi po sinabi ni Jesus, I am the Alpha and Omega kay John. Jesus said, I am the Aleph Tav. At yan pong Aleph Tav na yan, ulitin ko po, nasumpungan po yan 7,000 beses sa Tanakh o sa Old Testament. So kung 3 beses pong sinabi ni Jesus, o nasulat sa mga Bible natin 3 beses sa Revelation, I am the Alpha and Omega, mga kapatid, ang totoo po, 3 beses sinabi ni Jesus, I am the Aleph Tav. Si Jesus po, malinaw na malinaw, siya po talaga yung Aleph Tav. At hindi lang po yan, mga kapatid. Ang daming misteryong makikita mula sa mga bilang, sa mga pangalan, sa mga letra ng Hebreo, makikita mo talaga ang Panginoong Hesus. Gaya na nga po nito. Ano ba to? Jesus is the Aleph Tav. Nakita ko lang po ito sa Google, sa internet. Kinuha ko po kasi meron siyang cross, and then ano ba yon? Ulo ng ox, parang ulo ng baka o toro, mga kapatid. Kasi ganito pala yan, mga kapatid. Bawat letra sa Hebrews, merong simbolo, may katapat na simbol. May katapat siya na simbol. Ang Aleph po, ito pong Aleph, ang katapat po niya ay yung parang ulo ng ox. And then itong Tav naman, at actually X po yan X. Buti pa ganito. Kung i-google ko po itong Aleph Tav, kahit kayo, itry nyo po, i-click nyo yung images, mga kapatid, ang daming lilitaw na kagaya po dito. Ayan. Ayan po. Yung iba, parang ginawa na ng kwintas, ayun, pinagsama yung ulo, tsaka yung cross. Yung iba, pinapatato nila ng ginagawa na nilang tattoo ito. Alam niyo, mga kapatid, sa dami ng information ngayon, hindi na ito lihim Marami na ring nakakaalam na si Jesus talaga yung Aleph Tav. At karamihan ng mga gumawa ng mga picture na ito, ng mga photos nito, naintindihan nila na si Jesus ang Aleph Tav.
Kasi alam niyo po, ay ibig sabihin talaga, gaya po nito, ayan, ano, yung cross, ibig sabihin mark. No? Actually, X yun eh, X. Di ba kapag, halimbawa, meron kang hinahanap, ini-ekesan mo, hindi. No? Diba, meron kayong mapang hinahanap, ini-ekesan mo, dito yung puno, dito yung ganyan. Mark ang ibig sabihin, or sign. No? And then yung pong, buti pa, ano ho, ito ng next slides, ano ho, ito pa, hindi ko po ginawa ito. Sabi ko nga po, hindi na misteryo ito, hindi na lihim. Ang dami na pong nakakaalam na si Jesus talaga yung Aleph Tav. Ano ha? Kasi ang ibig sabihin talaga ng X na yon or cross na yon ay mark o kaya ay sign. And then ang ibig sabihin naman ng ulo ng ox ay leader, strength, or God. No? So, imaginein mga kapatid, dito na lang sa ox na ito o ulo ng hayop. Diba sa Old Testament, anong hinahain nila? Ano hinahain nila? Diba? Kasama po yan, yung paghahain ng hayop. No? At si Jesus, naihain siya sa pamagitan ng cross. No? Ang cross ay sign. Naalala nyo yung mga shepherds doon sa nung ipinanganak si Jesus, ang palatandaan, ang sign na ibinigay ng mga angels sa mga shepherds, masusumpungan nyo ang bata. Ano sabi? Sa isang sign na saan daw? Na nakahiga sa pasabsaban. No? Ginawa nila, itinuro nila na yung maliit na pasabsaban ng hayop ay sign. Why? O Christmas, pinag-aralan na natin yan. Kasi yung sabsaban pala noon ay batong inuka. Hindi yung kainan ng mga hayop ngayon. Yung sabsaban noon, bato siya na inuka. And then, bakit naging sign, mga kapatid? Tingnan niyo yung tomb ni Jesus, yung libingan niya, parang pinalaki lang na sabsaban. Ganon din ang higaan ng mga patay noon. No? Batong inuka, mas malaki nga lang. Kaya sign talaga na yung baby na ipinanganak sa sabsaban, na parang maliit na kabaong, ay mamamatay. Siya lang ang bukod tanging tao na ipinanganak na ang purpose mamatay. Meron mag-aral. Di ba tayo naghahanap ng purpose natin sa mundo kung ano? Ha? Nabasa niyo po yung purpose the rebel life? Pero si Jesus, grabe ang purpose. Purpose niya, bata pa lang, pinanganak siya, ipinanganak para mamatay. Parang ano, no? Ipinanganak para mamatay. Para sa atin. Grabe. Ano? So, sign talaga yun. Sign ng death yun. Ano? Kahit po yan, yung cross, mga kapatid. No? Now, meron pa rin mga kontrabida eh. Excuse me, giniginaw ko sa electric fan. Alam niyo po, sa YouTube meron akong napanood. Kinokontra niya na si Jesus yung Aleph Tav. Kinokontra. Pero ang daming sumagot sa kanya. No? At natuwa ako, dinampot ko rin itong sinagot nitong isa. Sabi niya, paano naman yung Zacarias, yung Zechariah 12:10, no? Alam niyo kung nung silipin ko yung Zechariah 12:10, dinagdag ko na rin, mga kapatid. Ang sabi rito, and I will pour out on the house of David and the inhabitants of Jerusalem a spirit of grace. Sino yan? Sino ba yung magbubuhos ng spirit of grace? Sino ba yung grace? Diba? And supplication. They will look on me, the one they have pierced. No? Sinaksak. Titingin sila sa akin, no? Ako na kanilang sinaksak. Ano ho? At alam niyo po, nung tingnan ko ulit to, grabe, sa Hebrews. Ano ho? Nung tingnan ko po ito sa Hebrews, ayan ho? Ano ulit? No? They will look on me. They will look on me, the one they have pierced. Mga kapatid, nung tingnan ko sa Hebrews, sana nakikita niyo. Grabe po. No? Ang sabi diyan, then they will look on me. Ayan po, lumitaw. Ayun o. Ayan po.
Lumitaw yung Aleph Tab. Sino yan? Sino pa? No? Kaya sabi, ano yan, nagkataon lang? Hindi po eh. They will look on me, whom they first, no? Na kanilang sinaksak. Wala na pong iba kung sino yan. Siya nagbuhos ng biyaya. Siya na sinaksak. Sino pa ba? Kundi ang ating Panginoong Jesus. Grabe po. Ako po'y kinikilabutan talaga nung mabasa ko to, no? Sabi, hindi mawawala yung mga kukontra, mga kapatid. Pero obvious na po ngayon. Wala na pong iba. Sa ikapapanatag na lahat, si Jesus talaga yung pasimula. Siya rin ang katapusan, mga kapatid. Colossians 1:16-17 ang sabi diyan, kinuha ko po sa Tagalog, pakinggan po ninyo. Sapagkat sa pamagitan niya, anong sabi? Sa pamagitan ni Jesus, nilikha ang lahat ng nasa langit. Mga kapatid, lahat ng nasa langit siya yung may likha. Lahat ng nasa lupa, nakikita man o hindi, pati mga espiritual na kapangyarihan, paghahari, pamamahala, at pamumuno, ang lahat ay nilikha ng Diyos sa pamamagitan niya, ni Aleph Tab, no? At para sa Kanya, siya ang una sa lahat, si Jesus, at ang buong sansinukob ay nananatiling nasa kaayusan sa pamamagitan po niya. Kaya wala pong end of the world, mga kapatid eh. Ang kasalukuyang physical na mundo, hindi po ito maguguna, huwag po kayong maniniwala, no? Na ang nilikha ng Diyos na sinabi niya, it was good, bandang huli, gugunawin niya. Mga kapatid, hindi po, huwag po kayo. Mananatili po forever and ever po, mga kapatid. At ang sabi diyan, ang buong sansinukob ay nananatiling nasa kaayusan sa pamagitan niya. Pag nagunaw po yan, wala na sa control si Jesus. At never po yung mangyayari, mga kapatid. Siya talaga, sabi rito, siya yung pasimula. Siya ang una sa lahat, siya talaga yung Aleph, mga kapatid. Aleph Tab, tingnan natin siya sa Wall of Jericho. Nakita nyo na to pero ang sarap balikan po, mga kapatid. Yung Aleph Tab, nung sila Joshua, sugurin nila yung Jericho para kubkubin. Naalala pa ninyo? Si Joshua at si Caleb, anong problema nila noon? Yung kampo, yung pader ng Jericho, alam nyo po, nang i-search ko po, kung gaano kakapal yung walls of Jericho, yung pinakapader po nila. Ngayon, ang sukat ng hollow block 4 ba? May 5, meron bang 6, mga kapatid? Ito po, hindi po inch o inches o pulgada ang pinag-uusapan, PF po, mga kapatid, sapagkat nung akin pong i-search, gaano kakapal ang walls of Jericho, nasa 5 to 6 feet po. So, makakahiga ka po sa taas, pa-cross. Wala kang 6-footer, makakahiga ka. Hindi lalagpas ang talampakan mo, tsaka yung ulo mo, sa kapal ng wall na yun. Alam natin, gumuho yun sa pamagitan lang ng pag-ihip ng trompeta nila Joshua at ng mga Israelitas. Sobrang nakapagtataka. Ano yun? Diba? Paano nangyari yun? Umihip lang ng trompeta. Sabay-sabay lang silang umihip ng trompeta. Yung pader na napakakapal, napakatibay na kampo na muog ng mga kalaban nila, ng Jericho, ay nagiba. Paano nangyari yun? Himala talaga. Alam natin, hindi yung kagagawan nila Joshua. Yung po'y divine. Ibig sabihin, may galaw ang Diyos doon. May kilos ang Panginoon doon. Pero para mas malinaw yung makita, mga kapatid, kung ano nga ba nangyari. Sa Joshua 6:5. Joshua 6:5. Ang sabi diyan, when you hear them sound a long blast on the trumpets, have the whole army give a loud shout. So kapag umihip na daw, narinig niyo na yung malakas na ihip ng mga trompeta, sumigaw daw ng sabay-sabay ang lahat ng sundalo. Sumigaw ng napakalakas. Then the wall of the city will collapse. Siniguro po ng Diyos, magkukollapse po yung wall ng city.
and the army will go up, everyone straight in. Lahat sila, pagkagiba na yung nagiba na yung muog, yung kampo ng kalaban, yung makapal na wall na yon, papasok na po silang dire-diretso, mga kapatid. No? Sabi po dyan. Now, ulitin ko, ano sabi dyan? When you hear them sound the long blast and trumpets, sumigaw daw pong sabay-sabay. Yung mga Israelitas, malakas na sigaw. No? At siniguro na magkukulaps po yung makapal na yon na pader at makakapasok po sila. Now, sa Joshua 6:5 na ito, kayo na rin po mismo, hanapin niyo po sa internet yung pagkakasulat sa Hebrews. No? Ang sabi po dyan, no? When you hear, dito po kasi nagsisimula talaga sa kanan eh. When you hear, no, of the trumpet sound, ang hirap pwesto, of the trumpet sound, when you hear of the trumpet sound, ayan na naman po, mga kapatid. No? Ayan na naman po. No? Yung signature ni Jesus, yung Aleph Tav, lumitaw na naman po. At paano po tinranslate? Ayan po, das lang po. Walang katapat na word sa English. Kaya nilagay na lang nila das. Naiwanan na naman yon na hindi na i-translate. Pero ngayon naintindihan natin, si Jesus pala yun, ng Aleph Tav. Ano ibig nating iparating, mga kapatid? Ha? Anong ibig nating sabihin? Mga kapatid, nakakapangilabot ano? Hindi po trompeta. Si Jesus. Si Jesus ang nagpabagsak ng wall of Jericho. No? Yes, pinasigaw sila. No? Pinasigaw sila, pinaihip sila ng trompeta. Pero ayan po, yung divine na kilos ng Diyos. No? May kamay po ang Diyos dyan. May kamay ang Panginoong Hesus. Kung bakit yung 5 to 6 feet na yun na kapal ng at taas ng walls of Jericho ay bumagsak. Kasi nandyan ang signature ni Jesus. Amen? Hallelujah. And how? So it was the Aleph Tav, also known as Yeshua sa Old Testament kasi. Yeshua, si Jesus, whose trumpet brought the wall of Jericho down. Siya talaga ang nagpabagsak. Ano ho? Hallelujah. Kahit po sa Book of Ruth, ito yung parting gustong-gusto ko eh. Kasi ang si Ruth, alam natin istorya na nito, ano, pabalik-balik tayo. Pero sa aklat ni Ruth, 13 times binanggit yung pangalan niya. Chapter 1, chapter 2, o hanggang chapter 3 yata. Kung bibilangin nyo, yung name na Ruth, 13 beses nabanggit. No, sino ulit si Ruth? Manugang ni Naomi. Pareho na silang balo, nagsama sila. Pero si Ruth ay hindi Hudyo. Siya ay Moabita, mga kapatid. At sila ay namumroblema sa kabuhayan. No? Na-lockdown po sila doon sa lugar na kung saan wala na rin pong makain. Nagkaroon ng taggutom. No? Sila ay umalis kasi may taggutom sa bayan nila. Pagpunta nila doon sa bayan na pinuntahan nila, nagkaroon din ng taggutom. Kaya sila po ay nagbalik na. Ngayon, in the first 3 chapters, her name is never preceded with an Aleph Tav. Mga kapatid, kayo na mismo mag-aral. Makikita nyo po talaga. Madali lang po. At i-type nyo rin po yung, ako po nag-aaral para malaman po ninyo sa Bible Hub. Bible HUB. Bible Hub. Kung tatanungin nyo po ako kung saan ako nag-aaral, kasi nandun po lahat ng translation ng Bible, meron na rin meron ng strong concordance doon, parang library siya, libre lang siya. Kaya gusto niyo mag-aral ng Bible, sa Bible Hub po, Bible HUB, nandun na rin po, doon yung makikita yung isang verse, pag kinilik mo yung isang verse sa Old Testament, ay kiklik mo Hebrews, so malalaman mo yung Hebrews, pati sa pagkaka-English, pati kung ilang beses ginamit yung salitang yun. Kompleto po siya, mga kapatid.
Ito po ang dahilan kung bakit ako po ay nakapag-aaral din ng maayos. Ano ho. So, sabi natin sa first 3 chapters ng aklat ni Ruth, 13 times binanggit ang kanyang pangalan. Pero walang nakasunod na Aleph Tab. Bakit? Kasi pagdating ng chapter 14, nakapagtataka po eh. Ano, pagdating ng Ruth, chapter 4, verse 5. Then Boaz said to Elimelech, no? Ando na sila sa pag-redeem kasi sa balong si Naomi, pati sa kanyang manugang na si Ruth. Kasi parehong balo. Ano, on the day, ang sabi ni Boaz kay Elimelech, on the day you buy the land from Naomi, sa araw na binili mo yung lupa ni Naomi, no? You also acquire Ruth, no? The Moabite, the dead man's widow, yung asawa nung namatay, na? Kasi yun ang pinsan nila yung asawa ni Ruth, yun ang kamag-anak nila. In order to maintain the name of the dead with his property. So, ang pinag-uusapan nila rito, yung pagtubos sa lupain, no? Pag-redeem sa lupain. Ito mga kapatid, grabe rin po ito. Sapagkat nung tingnan ko rin po ito sa Hebrews, naku, ang liliit. Pero sana po, lakihan nyo na lang yung mata ninyo. Ano po, ang sabi rito, yung verse na yun. On the day, then said Boaz, on the day you buy the field, sa red po tayo, sa red. On the day you buy the field, of Naomi, from the hand, no? You also the root, ano sabi diyan? Tingnan natin, nasaan ba yung Aleph Tab? Ayun po lumitaw, no? Katabi ng pangalang root, no? At ito po yung also of it, IT, minsan ET, no? Kapag merong ganon, lumitaw po yung pangalang Aleph Tab. Na dati po hindi lumilitaw yung pangalan na Aleph Tab kapag binabanggit yung pangalan ni Ruth. Moreover also, kasi sa verse na yun, 2 beses binanggit yung pangalan ni Ruth. Ang sabi yan, moreover also, sa red, mga kapatid, moreover also, Ruth the Moabites. Pero bago binanggit yung Ruth, ano ulit meron? Ayan, Aleph Tab. Malinaw mga kapatid. Aleph Tab. Naiwanan ulit na hindi ma-translate, nilagyan na lang ng das. No? Nakapagtataka, mga kapatid, na si Ruth, nung niredeem na ni Boaz, maging asawa niya na, no? Alam natin yung typology diyan, di ba? Si Ruth ay Gentiles katulad natin, no? At si Jesus, si Boaz ang Redeemer, picture ni Jesus. Nagkaroon ng pag-asa si Ruth na walang pag-asa dahil sa pagkaka-redeem, pagkakatubos ni Boaz sa kanya, mga kapatid. Kaya nung matubos na si Ruth, mga kapatid, nung pinag-uusapan na yung pagtubos kay Ruth, meron ng Aleph Tab yung kanyang pangalan. Sinusundan na ng Aleph Tab yung kanyang pangalan. Ano ibig sabihin nito, mga kapatid? It was Jesus, the Aleph Tab, who redeemed Ruth. Amen? Si Jesus talaga, mga kapatid. Si Aleph Tab, yung kaya mga kapatid, nakakatuwa nakita ko lang din to sa picture na ito, mga kapatid. Ayan po si Ruth. Parang yung gumawa nito ay naniniwala, no, na si Ruth meron na siyang mark ni Yeshua o ni Jesus simula nung ma-redeem siya ni Boaz, mga kapatid. So, ano po message sa atin, mga kapatid? Ang message sa atin, kahit kailan mo makita yung salitang Aleph Tab sa Bible, ito po'y personal signature ng Panginoong Hesus mismo. Ang signature
parang approval, mga kapatid. Ano ha? Kaya sa Revelation 1:8, I am the Alpha and the Omega, the beginning and the end, says the Lord. He has the first, ano ba ibig sabihin nito? He has the first word as well as the final word in your situation. The experts and medical reports doon. Totoo po yun, mga kapatid. No? Gagaya nitong mga nakaraang araw, simula nang mag-lockdown, ang gulo eh. Kayo na lang sa DepEd, di ba? Sa DepEd na lang ang gulo. Hindi mo alam kung ano na yung final ba, no? No. Bukod yung announcement ng Pangulong Duterte, bukod din yung announcement ni Roque, at bukod din yung announcement nung secretary sa education, magkakaiba. Kaya yung mga comments, ano sabi? Mag-usap-usap muna kayo. Ano sabi? Pero alam niyo mga kapatid, kahit na lang dito sa MECQ, ECQ, GCQ, ano ba talaga mga kapatid? Alam niyo mga kapatid, kahit kailan, tandaan niyo po ito, hindi nawawala sa control ang Diyos pagdating sa situation ganito. Pagdating sa sitwasyong pabuti na ang mundo. Hindi siya ang author nito nung nangyaring lahat ito. Pero sabi nga natin nung nakaraan nating turo ng Diyos dito sa eksperto, yung magulong simula kaya niyang gawing na ang katapusan ay napakabuti at napakaganda. Kaya tayo po na nag-aalala sa ating sitwasyon, sa ating future, mga kapatid, matulog po kayong mahimbing, no? Magpahinga po kayo, sapagkat yung ating Aleptab, yung ating Jesus, mga kapatid, siya nagsabi, siya yung pasimula, siya rin yung wakas. Hindi po doktor, hindi po mga scientist na hanggang ngayon hindi magkasundo kung saan ba talaga nanggaling yung virus, kung ito ba'y inimbento o talagang natural lang na dumating. Hindi rin po sila hanggang ngayon po hindi magkasundo sa gamot, no? Merong ina-approve, merong nire-reject. Mga kapatid, kay Jesus na lang po natin ilagak yung lahat, kasi makakasiguro po tayo, mga kapatid. At alam niyo po ang kagandahan ngayon, hindi lang ang signature ni Jesus ang nasa heart natin. Hindi lang tayo merong marka ni Aleptab. Because we are in Christ, tayo'y nasa Panginoong Hesus, mga kapatid. Tayo ay nakay Aleptab. Ibig sabihin nito, secure po ang ating simula at ang ating katapusan, mga kapatid. Nilinaw niya, the beginning in the end. Ako ang pasimula at ang wakas, na para bang kinakausap ka niya at sinasabi niya, huwag mong bagabagin ang sarili mo, huwag kang malungkot, tigilan mong pagkatakot at pag-alala, sapagkat kung ako'y nagpasimula sa iyo ng mabuti, kung ako nagpasimula sa iyo, at naniniwala naman tayo na kapag simula na ang Diyos sa atin, Pilipos 1 po yun, hindi po ba? Ay magtatapos din po tayo ng matiwasay at mabuti. Ang ending po ng lahat ng ito ay believe, mga kapatid, maganda po. Ako na lang po magte-testify sa inyo. Aminin ko po sa inyo, nakakalungkot nangyari sa COVID-19 na ito, coronavirus, ang daming namatay. Pero alam niyo po, kami mag-asawa na, ewan ko po, kung kayo din sa bahay, sobrang naging precious sa amin yung mga sandali, yung mga oras na ngayon ay nagluluto, kumakain. Parang, sabi ko nga parang wala nang, bahala na kayo, ECQ o GCQ. Pero, talagang mga kapatid, hindi ko malilimutan itong kasaysayan na ito ng buhay natin, na tumigil ang lahat sa mundo. Pero, may buti rin po. May buti rin po sa pamilya, sa kapaligiran. Alam nyo na rin po yun, mga kapatid. Ang dami. At sabi nga natin yan ang wisdom ng Diyos.
Yan ang wisdom ng Diyos sa atin, no? So, ano na tayo mga kapatid? Remember, tandaan natin, hallelujah, yung misteryong letra sa Old Testament, si Jesus pala. No? Aleph, Tab, Mark, sign, meron ka nun, selyado ka ni Aleph, Tab, mga kapatid. At dahil siya nagsimula sa iyo, mga kapatid, umasa ka na ang future mo, ang dulo mo, ang dulo ng buhay mo, dulo ng buhay natin, napakaganda. Never tayong mag-e-end kung na kay Jesus ka na hindi maganda. Enjoy nyo lang po ang buhay mga kapatid. Hallelujah, relax lang tayo. Pagdating sa mga anak ng Diyos, ang Diyos, ang Panginoong Hesus, ang Aleph, Tab natin, hallelujah, hindi mawawala sa kontrol. Magandang umaga po. I-enjoy po ninyo ang buong linggo ito. Salamat po na marami. Kita-kita po tayo ulit next Sunday kung hindi pa tayo papayagan, pero sana payagan na tayo. Sa ating announcement, ang balita ko po, ang mga naririnig ko po, 10 ang papayagan sa GCQ. 10 membro. 10 membro sa isang church. 10 tao, no? So, siguro, i-consider nila yung sukat naman ng building. Paano na yung simbahan na naglalaman ng 500, ng 200, 10 rin bang ilalagay nila doon? Siguro, sinabi lang nila yon para talaga mag-ingat tayo. Pero, pwede pa rin po sigurong i-consider yun. Gaya natin, yung 10 sa loob ng building natin, aalog-alog po yun. Sobrang konti naman po yun. Kahit man lang sana 50. No? And then another 50. Magdadalawang service po talaga tayo. Kung ano po, yun po ang sigurado talaga. Magdadalawang service po tayo. Tapos, yun nga po, nag-iisip na tayo ng, siyempre, isasubmit natin yon sa barangay kung paano natin, kung paano nagbukas yung mga tindahan ngayon. Nag-submit po sila ng mga gagawin po nila sa kanilang tindahan. Maglalagay ng plastic, maglalagay ng no face mask, no entry na pinaka sign doon sa harap ng pinto. Tapos alcohol, hindi po mawawala, face mask nga. Tapos meron na po ngayon nabibili yung parang tray na merong doormat po na binubuhusan ng tubig na may chlorine. Ano po yun? Lahat po yun, aayusin po natin. At excited na po kami. Tingin ko po talagang sa GCQ mapapayagan na po tayo, mga kapatid. Ang totoo po, ayain ko po sana lahat ng pastor sa Balanga, pero mahirap nga naman eh. Mamaya isa yung makagawa merong isang pasaway na church, damay lahat. Buti pa siguro, kanya-kanyang paalam na lang po. So tayo, baka i-try natin sa barangay natin, once na nalaman natin na papayagan na, magsabit tayo sa barangay ng mga gagawin natin para aprubahan. Yun lang naman gusto matiyak ng barangay na nag-iingat tayo at meron tayong mga guidelines na susundin. So purihin po ang Panginoon at ilang buwan na ba tayong hindi nakita-kita at salamat po sapagkat financially nakasurvive naman po tayo. Salamat po ulit sa mga nagbibigay sa kabila ng walang mga pananambahan. Salamat po ng marami sa inyo. Pati na po yung mga tumutulong sa mga pastor. Naku po, tuwan-tuwa po sila. At gusto ko rin pasalamatan si Ate Joy Tuason, si Kuya Bernard, sila mag-asawa. Naku po, bigas pa lang, sulit na. Napakasarap po. Tuwan-tuwa po ang mga pastor. Sabi nga nila, hindi na ito yung second wave, third wave ng ayuda, kundi tidal wave daw po yung dumating sa kanila. Sa dami ng kanilang natanggap, napasaya nyo po talaga sila. Ganon din po yung sa financially sumusuporta, tumutulong po sa akin. Maraming salamat po sa church. Maraming salamat po. Malapit na tayong bumili ng ating projector. Bukas na po yung Vista Mall. Nakita ko po. Hindi na lang ako pumasok doon sa tindahan kasi nga ang daming pila doon sa likod. Pero nakita ko po bukas na po yung bilihan ng projector. So pagpalain po tayong lahat mga kapatid. Maraming salamat po sa inyo mga taga
si Bakan, taga Pulo, Tortugas, taga Lote, ano po, taga Doña Francisca, taga Kupang, taga Abukay, Kapitangan, Mabata. Marami pong salamat mga taga Pilar, at pagpalain po kayo ng Panginoon sa araw na ito at sa buong linggong ito. Sumayin niyo po ang kanyang basbas at ang biyayang sumasagana. Maraming salamat po.